Hello, naalala nyo ba yung yung pinag-usapan natin before? Yung nagpa-house blessing, tapos hindi sa kanya yung bahay. Ang lalim pala ng kwento nun. So, marami nag-forward sa akin ah marami nag-forward sa akin nung video kung saan na-feature siya sa KMJS at naisabi dun yung mga detalye. So, panoorin natin mga men, no? Ito yung house blessing nung hindi sa kanyang bahay. Yung nag-viral nung nakaraan. May bahay na nirentahan ng short term lang. Wala pang isang buwan. Pero ang rumenta nito, para raw inangkin na ito at pina-house blessing pa. May kilala ako nun May pa-house blessing sa isang 2-story na bahay sa Ilocos. May mga bisita. Ilocos. Tsaka ano pala siya, akala ko nung una parang sa exclusive subdivision siya. Sa ano pala siya? Na house blessing pa? May pa-house blessing sa isang 2-story na bahay sa Ilocos. May mga bisita. Meron pang pa-catering. Ayos Siyempre, may dumating na pare para basbasan ang bagong tahanan. Ang selebrasyon mukhang pinaghandaan ng husto. Hanggang lumabas ang nakagugulat na katotohanan. Ang nagpabendisyon, hindi pala sa kanya ang bahay. Kaloka! Ang lala ng fantasy, napakagastos. Ay, ganda. Siya lang nakaisip niyan. Naglaro na naman ng yaman-yamanan si Madam. Kung gayon, sino ang nagpa-house blessing? Sino rin ba ang totoong may-ari ng bahay? At heto pa ang mas nakakaloka. Swimming pool men, no? Ayon sa investigasyon, hindi lang ito yung tinatawag na delulu moment o pagpapanggap. Posible raw na bahagi ito ng isang modus. Ang kontrobersyal na ba? Nung una ko na limited lang kasi yung information na nagagather natin eh. Akala ko nga nung una simpleng delulu moment lang. Pero ano pala siya? May iba pang detalye. Nakatayo sa bayan ng San Nicolas sa Ilocos Norte. Merong 4 na kwarto, Ganda, no? maaliwalas na sala at malawak na dining at kitchen area. Mula sa balkonahe, tanaw ang pool at 2 villa. At ang maswerte at lubos na Ano talaga no? Pang may bisita talaga. na nagpatayo ng bonggang bahay na ito, walang iba kundi ang negosyanteng si Lucky Joy. Ang laman po nito is yung mismong certificate of title. Ang kanyang resibo, ang hawak na titulo ng kanyang arkitekto na si Julio. Ang nakapangalan talaga is Lucky Joy Dumlao, married to Gary Dumlao. So ito talaga nagpapatunay. Pero paglilinaw ni Joy, hindi raw siya ang nagpa-party at nagpa-bless sa bahay. Anong mangyayari Nagpa-party. ito? Gayong si Lucky Joy nasa Hawaii at doon nakatira. Nakapunta ka dito 2009 dahil pinetisyonan ako ng asawa ko. Ang business namin is rental car. Ang bahay, pinag-ipunan daw nila Ganda, ng kanyang mister. Yan yung first investment namin. Natapos yung bahay December of 2023. Nagpa-housewarming kami April 2024. Pero dahil minsan lang naman sila umuuwi ng Pilipinas, pinarentahan nila ito. At ang isa sa mga naging kliyente nila, ang nagpakilalang Pilipinong doktor daw sa Canada na itago natin sa pangalan Parang medyo may pagkakulaong to men Marie. Nagrenta siya sa akin, kung hindi ako magkakamali, Kulaong. 2023. Ang papakilala na sa akin noon is surgeon siya. Hindi ko ine-expect na we're gonna be close or anything. Maayos naman daw ang kanilang unang transaksyon. Katunayan, nitong Disyembre, nirentahan pa raw ulit ni Marie ang bahay. Tinawagan niya ako, ate, pwede ba ako magrenta sa'yo directly? Sabi ko, okay lang naman. December
till January siya nagrenta sa akin. Kalaunan, nagpahiwatig na raw si Marie na hindi na lang niya gustong rentahan ang bahay. Gusto na rin niya itong bilhin. Pero kung we're at the same price, at the right price yung price natin, why not? Sabi ko kay 20 million. What about can we do it 9 20 million? Kaya ko yun. 20 pa lang. Wala mo ng million. Magda-down ako ng 20. million? Sabi niya. Okay, sabi ko. Uuwi na lang kami and then isasama ko na yung pagdadraft ng deed of sale. Pero hindi naman daw agad ito nakapagbayad. Sabi niya, naka-freeze yung account nila. Kaya sabi ni Arky, Ano? ngay- Bayad. sabi niya, naka-freeze yung account Naka-freeze? Ano ba nasa sa tingnan ko nga. Hindi naman Tingnan ko nga sa subtitle. daw agad ito nakapagbayad. Sabi niya, naka-freeze yung account Naka-prepace sabis dito sa Ano naka-prepace? nila. Kaya sabi ni Arky, ngayon, hintayin ko yung cheque mo, ma'am, sabi sa akin ni Arky. At kahit hindi pa raw tuluyang naililipat sa pangalan ni Marie ang bahay, aba, pinarenovate niya na ito kay Julio. Mag-send ako ng 1.5 million pesos sa'yo, architect. Pinakita pa nga sa akin yung itsura ng cheque. Yan ang gagamitin ko pagdating ko dyan sa Pilipinas. Napaniwala niya ako. Ang perang inilaan daw ni Marie sa renovation, 1.5 million pesos. At kahit hindi pa raw natatanggap ni Julio ang bayad, sinimulan na niyang gawin ang mga pinapaayos ni Marie. Yun lang. Di ba? Yan yung sinabi kasi ng may-ari na susundin lahat yung sasabihin yung mismong bibili at saka magrerenta dahil sila nag-usap. Gusto niyang itaas ito, bakod at saka lagyan ng tapal ito lahat-lahat. Yung mga water lines dito, saka yung dynamo, pressure tank, pinalitan namin lahat yan. Gumastos kami ng almost 180,000 pesos. Inabunuhan ko talaga. Buti nga 180 pa lang. At nung natapos daw ang renovation nitong May 18, kahit wala pa namang bayad, si Marie nagpa-house blessing na nga. At ang kinuha niyang caterer, mga kaibigan din ni Lucky Joy. Nakisuyo kasi yung best friend po namin na sila Ginisa sa sarili Ate mantika. Joy na tulungan namin po si kasi magpapa-dinner po sa bahay nila. Sinabi niya sa akin na mag-order ka ng pang 75 person, pero pinadagdag niya ng 100 person for 42,000. Kabilang sa mga dumalo, mga tauhan ni Lucky Joy, kasama na ang house maintenance ng bahay mismo na sina Rex Pumunta ako naglinis. Sinabi niya, punta kayo sa hapon mag-blessing. at ang caretaker na si Julie. Idi nagpa-blessing ngamin, gaputa daak dito, idi nag-live nakita da, ikat na. Pero ang may-ari pa rin ng bahay na si Lucky Joy, nagulat na lang sa kanyang nabalitaan. Bakit Ang naging problem dito kasi nagbigay si ate ng command na sundin no? Siyempre yung mga tauhan, pati yung architect, kung ano yung nga naman yung sabihin nung sinabi ni ate na sundin, susundin talaga nila. Nagbaba siya ng order Bahay na si Lucky Joy, nagulat na lang sa kanyang nabalitaan. Bakit may picture sila dyan? Hindi pa nila bahay yan Bahay ko pa rin yan. Pumunta ka ngayon, sabihin mo, tanggalin lahat ng picture at lumayas na, sabi ko. Sa puntong yon, tinawagan na raw niya si Marie. Nagmamakawa na ate, pwede bang pasensya ka na ate, hindi ko alam. Disrespectful na yan, sabi ko. 1 o'clock in the afternoon, umalis na sila. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kwento. Nagsisimula pa lang. Dahil matapos mag-viral ang ginawa ni Marie na pagpapa-house blessing sa bahay na hindi pa naman sa kanya, isa-isa nang naglutangan ang iba pa niya di umanong mga naagrabyado. Kabilang na ang mga Kulaang pala to kulaang. nag-cater sa pa-house blessing niya na sina Donna at Mia. Nakalagay sa remittance worth 42,000. Pumunta po si Donna para pick upin yung pera. Pero nung kukunin niya po sa remittance po ay wala pa raw dumating po na confirmation. Nagpabalik-balik ako ng
3 beses. Hindi ko naman makukuha kasi invalid yung pera mo. Sabi niya sa akin, kung hindi dahil sa'yo, hindi naman ako mag-order. Tulungan mo ako. Ang kapatid ko yung nagbayad dun sa catering. May content creator ding nakipag-ugnayan kay Lucky Joy at nagsabing muntik na raw siyang ma-scam ni Marie. Siya si Badet. Nagtitinda-tinda lang ako ng pabango online sa Facebook. Si Marie, isa raw sa followers ng kanyang Facebook page kung saan siya nagpo-post ng content at nagbibenta ng pabango. Sabi niya, gusto Grabe, no? Kulaang. niyang magbigay ng cash gift sa amin. Nagbigay siya ng 3,000. Legit naman yun. Na-send naman niya. Padadamahin. Next call niya is, nag-order siya ng worth 29,500 na pabango. Nagpadala siya ng remittance worth 50,000. Bayad ng pabango yun. Nagsisend siya ng resibo. Pero nadiskubre raw ni Badet na ang ipinapadala sa kanyang resibo ng bayad di umano ni Marie, peke. Kung saan-saan akong remittance center nag-try, sabi talaga wala. May control number siya, pero wala talaga. Sabi ko kay Badet, i-post mo to para maano na rin sila sa pang-i-scam. At tila Sir, paano nga namin malalaman yon? Eh, hindi nyo naman pinapakita ang muka. Dahil puro blurred pati yung sa bagay, no? Siguro sa legalities. Kaya lang, yung pagpo-post kasi, nakikita ko yung mga, yung mga post kasi, burado din yung muka Hindi rin ma-aware yung mga tao. Malay na. umahaba pa ngayon ang listahan ng mga nagrereklamo kay Marie. Kasama na riyan ang wedding coordinator at caterer mula sa Kalinga na si Rosie. Hindi ba ito yung yung alam niyo yung nagpapanggap na nakamag-anak daw ni Bongo? Naalala niyo yung dati, yung binato ng asin? Na kay MJS din yun Yung wedding coordinator din, parang nabudol din. Then yung mapapangasawa niya, binato daw ng asin, parang nagising daw. Hindi rin alam ng mga pangasawa niya na gano'n ang mangyayari. Sa ipinadala niyang pahayag sa aming programa, inilahad ni Rosil na hindi raw binayaran ni Marie ang balanse nitong 174,000 pesos matapos siyang kuning wedding supplier taong 2023. After the wedding, I repeatedly attempted to contact and her husband to collect the remaining balance for the services I had provided. However, they continuously delayed payment by making various promises and excuses. Ayon sa mga nagpapakilalang na biktima di umano ni Marie, wala raw katotohanan na health worker ito sa Canada. Can you double check if someone live in this place, if you can find out what's going on with this person? Sabi ko dun sa kaibigan ko sa Canada. Sabi niya sa akin, Isa sa lesson na matututunan niya, kailangan talagang kilalanin kung sinong nakaka-deal mo, no? Kasi wala delikado kasi talaga mauubusan ka ng pera nang wala sa oras. it's online. Makikita mo, unregistered nurse. Nag-imbestiga ang aming team na pag-alamang unregistered si Marie sa College of Nurses sa Ontario, sa Canada. Legit naman At na ang nasa social Canada. media account na gamit niya, deactivated na. At nang sinubukang tawagan ang gamit niyang contact number, i-dinirect ang tawag sa voicemail. Dito sa bayan ng Bangi, sa Ilocos Norte, naroon ang nagpakilalang tiyahin daw ni Marie na si Geraldine. Sinabihan kami ng auntie namin na nagpa-house blessing sila. Lahat taga-Bangi, sinabi niya, ay, ang ganda ng bahay. Sabi ko, oh, edi congratulations. Hindi raw ito ang unang beses na Hindi hindi convinced yung party si Marie sa bahay o property na hindi naman niya pag-aari. Hindi ko naman masasabing matagal na gawain yan, ma'am. Pero yung sa resort na to, yun lang talagang alam kong ano nila. Patunay dyan si Ray na nakatransaksyon daw si Marie taong 2024. Sinabi raw ni Marie na gusto nitong bilhin ang 1.5 hectares na lote ni Ray sa halagang 7.4 million pesos. Plano raw kasi ni Marie na gawin itong resort.
Nagkasundo na sa presyo. Pumunta na yun dito sa Pilipinas para tingnan yung lote. Pagkatapos yun, sabi niya mag-initial ng 1 million. Nagkaroon pa raw ng groundbreaking para sa ipatatayong resort. Pero gaya ng naranasan ni na Lucky Joy, tumalbog o hindi rin dumano na encash ang checking ibinayad ni Marie. Kita pa yung resibo na pinag-deposit yung remittance. Pabalik-balik yung kapatid ko sa sinabing bangko, wala naman. Sabi yung manager, baka na-delay lang. Ang dami namang rason. Pero may duda na ako noon kasi mag-iba-iba yung mga salita niya. Tapos yung halaga ng pera, imposible na makahanap ng ganitong pera. Itong nakikita nyo, nakatayong steel bar, ito ay bakod ng lote na gagawin na resort. Itong hollow blocks na nakikita nyo, wala pa, sirang-sira na kasi 2 years na na-stack na to, kaya masisira na. Imbes na mataniman pa ng mga gulay, hindi na, kasi nabakpilan na yung mga graba na eh. Paano pa mo? Feeling ko kasi ganito ang nangyari dyan. Yung mga ganyan, yung pinopost na mga ganyan, gagamitin niya rin kasi yan para pang scam sa iba. 'Di ba? For example, nung nakapunta kami sa Twin Mansion, nagkwento sa amin yung caretaker doon. Na yun nga, pinuntahan daw ni Tito yon at sinabi na ipaparenovate niya daw at sa kanya daw yon. Tapos naglagay pa nga ng tarpaulin. May mga kasama daw siyang foreigner noon that time. Siguro, investor, para lang may for show. Yun siguro yun. Tataniman yun, wala na. Samantala, si Lucky Joy, sa kabila ng mga inabonohan niya at mga pekeng-checking natanggap, pinag-iisipan pa kung magsasampa siya ng kaso. Ang huli kong balita, most like is, nasa Canada pa rin siya. Nagbigay na kami ng demand letter na kailangan niyang magbayad in 5 days. Yung simpleng pagrenta ng bahay at pagkakaroon ng house blessing, hindi talaga siya punishable under our law. Nagiging punishable lamang siya kung mayroong panlilin lang o mayroong tinatawag natin na breach of contract. Pwede siya ma-fall din under estafa. Kung ginawa yung estafa naman online, kunyari nagkaroon ng online transaction, pwede siya ma-fall din under the anti-cybercrime laws. For Article 315 ng Revised Penal Code, meron talaga itong karampatang pagkakakulong. Pwede rin siyang maging falsification of documents. Depende kung paano ginawa ang panlilin lang or panloloko gamit yung pagbayad using other information. Ang red flags na dapat nating bantayan ay siguro yung sinisigaw yung yaman. Tawag natin yata doon ay loud flexing. May kilala ba kayo nun? Yung pinagsisigawan nyo niya. Psychologist yata. Pagbayad using other information. Ang red flags na dapat nating bantayan ay siguro yung sinisigaw yung yaman. Tawag natin yata doon ay loud flexing. Dahil ang tunay naman na mayaman ay hindi sinisigaw yung yaman nila. Correct! Correct! Siguro yung mga inconsistencies na dati naman parang wala, tapos biglang nagkayaman na parang may gap kung paano sila yumaman. Or kung meron silang mga anggulo na it's too good to be true. Maraming reasons para magpanggap na mayaman. Hindi kasi sometimes ang na-exploit kasi diyan or yung nakakapitalize ng mga yung mga nakakapitalize ng mga scammer na ganyan. Yung gusto may din yung mga gusto din, let's say, kumita, syempre, hindi mo naman masisi, di ba? Lalo na pagka langit ang ipinangako sa'yo, di ba? Hindi mo naman kasi hindi mo naman masisisi yun eh. Yun ang kasi doon, yung dala rin ng pangangailangan ng naluloko. Syempre, let's say, sabi mo na, malaking pera na yung darating eh. Magdududa ka pa ba? Kaya sometimes doon nagkakamali eh. Mababa yung self-esteem nila. Yung iba naman type lang nila manginggit. Yung iba naman ay narcissistic. So gusto nila yung attention. Ang purpose nun ay madagdagan yung credibility nila para maniwala ang tao sa kanila. Gagamitin nila na mag-scam. May konti pa akong awa sa'yo. Konti pa. Pero tumigil-tigil ka na, Ading. Kasi nakakahiya ka. Nasaan ka man, ma'am, unang lukuhin ng mga tao. Tandaan mo, karma is real na sinasabi. Hindi lahat ng may susi, siya ang may-ari. Ang bahay, pwedeng mabasbasan, pero hindi kailanman ang
pagbubudol. Ano yan eh, feeling ko merong ego na gustong i-feed dyan. Kung ano no, or halimbawa, gagamitin niya din yan, yung mga, let's say, mga picture-picture na yan sa pambubudol sa iba. Nasaksihan na dati natin yan eh. 'Di ba? May nirentahan na bahay, tapos pinalabas niyang sa kanya, yun ang pinam-front niya ngayon sa mga supporters niya. Kilala niyo ba yan kung sino? Yun ano, kaya lahat tayo ingat-ingat sa mga ganitong modus. 'Di ba? 2026 namin. May maniniwala pa ba sa mga ganyang style? Meron siguro, no, pero sana minimal na lang. I know, hindi naman lahat ng tao expert eh. Pero magtulungan tayo lahat. Hindi ko sinasabing ako ligtas ako sa ganyan. Pwedeng bukas, kamakalawa, o susunod na taon mabudol din ako. Kaya nga, ano tayo eh, may kanya-kanya tayong pake dapat sa bawat isa na hindi dapat maloko ng ganito. So, yun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon. Bye-bye.